Sa Ontario, isang rent strike ang isinasagawa ng tenants ng isang gusali sa Toronto kung saan marami sa mga residente mga Pilipino. Ito matapos ang anilay 8% rent increase na ipinatupad ng landlord kahit pa ilang beses na silang nakiusap laban dito. May report si Teresa Radula. Tahanan ng maraming Pilipino tulad ni Margo Colaba at Mary Lopez ang 44-unit building na ito sa Toronto. Pero ngayong taon, tinaasan ng landlord ang halaga ng renta ng 8%. Ang laking impact ng 8%, hindi siya biro. We cannot afford it. Saan kami kukuha? Ni piso nga, ang hirap nga hanapin sa daan. 8% pa. Nagsimula ang lahat sa mga liham tulad nito. Isang pahinang inilagay sa mga mailbox ng mga unit na ipinapaalam sa mga tenants ang malaking pagtaas ng bayad sa kanilang renta. Kaya marami sa mga tenants na nakakatanggap nito. Piniling isagawa ang isang rent strike o pagtigil sa pagbayad ng upa simula nitong Mayo. Halos wala namang taong erase yung yung salary nila ng 8%. That's an extra month worth of rent. So especially yung mga seniors, yung mga fixed income, saan sila kukuha ng extra month nilang pangbayad sa rent? Kamakailan lamang nagtipo ng dose-dosenang residente taga-suporta para protestahan ang rent increase na halos 4 times higher daw sa rent control guideline ng Ontario ngayong taon, kung saan hanggang 2.1% lamang ang pwedeng itaas ng mga landlord sa probinsya. Gayunpaman tulad ng Tahanan Homes, may mga exception din sa nasabing guideline. It is legal because this landlord is technically a non-profit, and so non-profits are not governed under the Residential Tenancies Act. They're governed under the Housing Services Act, the HSA, which doesn't provide a limit for rent control. It's a loophole that landlords that are more on the nonprofit side can use. Sa 8% increase, maraming household ang kailangang magbayad ng tinatayang dagdag $100 kada buwan. Ilang beses daw sinubukan ng tenants ipaliwanag sa landlord na hindi raw ito abot kaya para sa marami. Gayunpaman, ang upa tinaasan pa rin. We just want to remind the board of directors na ang tahanan ay binild para sa affordable housing, hindi para sa profit. We have to stop this increase dahil hindi namin alam. Next year, pwedeng tumaas ng 10, 11, 12, up to 20. Hindi namin kasi legal itong ginagawa nila. Ang hiningi namin is justification, accountability, tsaka transparency. Sinubukan ng Omni News kunan ng pahayag ang Tahanan Non-Profit Homes Corporation pero di sila tumugon bago ang broadcast deadline. Ayon naman sa mga nabasang liham ng Omni News mula sa property manager para sa tenants, ang increase ngayong 2026 daw lamang para punan ng gastusin sa improvements, major capital expenditures, tumataas na operational costs at inflation. I hope that the board of directors of Tahanan Homes will sit down with their tenants. We've seen a really concerning lack of transparency from them, a lack of accountability. They've ignored tenants' requests, they've ignored their emails, they've tried to intimidate them into not being part of a tenant association. Dagdag ng Toronto Tenant Union, karaniwan daw ang nararanasan ng mga tenant dito sa iba't ibang bahagi ng Toronto. Pero dumarami na rin daw ang tumitindig laban sa mataas na rent hikes ng landlords, ang mga tenant ng Tahanan Homes. Sinabing ititigil daw nila ang rent strike kung lilimitahan ang increase sa 2.1% alinsunod sa guideline ng probinsya. Wala nang halos na mga affordable housing ngayon dito sa Toronto. So we have to save this one. Teresa Redula, Omni News, Toronto.